Kobe Paras at Kailin Alcantara hiwalay na. Mali. Matagal na pala tong balita. Hindi pala to yung i-content ko ngayon. Kamakailan ngayon napabalitang itong si Kobe ng Pinas. Kobe Paras pala ay magbabalik basketball. Napabalita nga nung nakaraan na ito daw si Kobe Paras ay nakitang nag-iensayo sa mga video. Mukhang pinaghahandaan ang kanyang pagbabalik basketball. Ito na nga ba ang senyales na muli nating makikita si Kobe Paras na maglalaro sa isang professional basketball league? By the way, kung nagustuhan nyo ang ganitong basketball content ay wag na kayong mahiyang i-click ang like and subscribe button dahil napakalaking tulong na po niyan sa ating channel. Bago natin pag-usapan yung ngayon, yung nakalipas muna natin. Boss, yung topic dito yung kay Kobe Paras. Ay, yung kay Kobe Paras pa yung pag-uusapan natin ngayon dito. Kala ko kasi yung sa amin sorry. Noon ngang huling taon ni Kobe Paras sa kanyang senior high school, ay lumipad ito patungong Amerika para maglaro at mag-aral sa LA Cathedral. Sa 2 taon nga nitong pananatili sa nasabing eskwelahan ay kanyang ipinamalas ang mala NBA, athleticism at defensive potential. Nakapaglaro din itong si Kobe sa EYBL League noong 2016. Kasabayan niya dito ang nooy prospect pa lamang na si Lonzo Ball. Kita niyo yan, ang pogi-pogi pa ni Papa Kobe. Hoy, walang bakla dito. Ala tayo mga lalaki mga pare Sa mga hindi familiar sa EYBL League, ito ay isang liga kung saan sponsored ng mga major shoe apparel kagaya ng Nike, Adidas at Under Armour. Tumataas ang draft stock ng isang NBA prospect pag ito ay sumali sa EYBL League. Nakasubaybay din ang mga NBA scout sa mga ganitong liga. Kaya tumataas din ang tsansa ng isang NBA aspirant na may makakita ng hidden potential ng isang NBA prospect. Nung natapos na nga ni Kobe Paras ang kanyang 2 taon sa LA Cathedral, nakatanggap nga ito ng mga offer sa 81 NCAA Division I team, kung saan isa ang UCLA sa pagpipilian ni Kobe. Sabi ng chismosa naming kapitbahay ay hindi daw ito nakapasok sa UCLA. Ayon sa aking mga nakalap na impormasyon, according to an article from LA Times, it read, Kobe Paras did not play for UCLA due to an academic issue that prevented him from meeting the university's admission requirements. So probably hindi ito pumasa si Kobe sa entrance exam ng UCLA, kaya't dinala niya ang kanyang talento sa Creighton. Dito nga ay nakapagtala siya ng mga average na 1.3 points, 1 rebound at 0.2 assists. Sa loob nga ito ng 4.7 minutes, na nga ito muling maglaro si Kobe. Nakapagtala nga ito ng mga numerong 1.3 points, 1 rebound, 0.2 assists at 36.4% field goal shooting sa kanyang paglalaro para sa Cal State Northridge Matadors. Ngayon, para sabihing kulang sa playing time si Kobe Paras sa 2 eskwela na to ay isang understatement. Kasi wala namang nakitang improvement sa 2 eskwela na kanyang pinaglaruan. Halos parehas lang naman yung kanyang mga itinalang numero. Pagkatapos nga ng 1 taon niya para sa Matadors ay bumalik ito ng Pilipinas para maglaro sa UP Fighting Maroons, na siya ring alma mater ng kanyang tatay na si Benji Paras. Dito nga ay nag-average siya ng 16.1 point, 5.1 rebound, 1.8 assist, 1.1 steal at 2.5 blocks per game, which earned him Mythical 5 selection noong season 82 ng UAAP. Matapos nga ng 1 season ni Kobe ng paglalaro para sa UP ay
Lumipad siya patungong Japan na sagot sa kahirapan para nga ipagpatuloy ang kanyang basketball career. Huli nga itong nakapaglaro taong 2023 pa at matapos noon, mas naging laman pa nga si Kobe ng celebrity news kumpara sa mga basketball news. Nagbigay intriga sa mga tao ang makulay na love life ni Kobe at Kylie noon. Para naman sa mga Kobe fans out there, napabalitang sumasali itong si Kobe sa mga scrimmage kasama ang mga UP boys at alumni. Kayo ba mga kanalisis, ano ang masasabi nyo dito? Mag-aartista na lang ba itong si Kobe o ipagpapatuloy niya pa ang kanyang basketball career?